Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis ang pagpalaganap sa salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Yun lang po ang aming munting hiling sa inyo. Paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito na naman kami, Panginoon, para mag-aral sa iyong salita. Turuan mo po kami, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, ang mga salita mo at maipahayag namin sa buong mundo ang iyong salita at maipakilala ka namin na ikaw lamang ang Diyos na tagapagligtas, wala nang iba. Buksan mo po, Panginoon, ang kanilang isip, kanilang puso, na ikaw ay kilalanin nila at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid, kaibigan, sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 6. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 1. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Yan ang sabi rito sa versikulo 1. Manalig sa Ama, manalig din kay Kristo. Dahil si Kristo ay sinugo ng Ama. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 1. Manalig sa Ama, manalig din sa Anak, nga si Jesucristo. Dos, itong sinasabi dito sa versikulo 2. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Yan ang sabi sa versikulo 2. Nangako ang ating Panginoon nga ipaghanda tayo ng matitirahan doon sa langit. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 2. Ipinaghanda tayo ng ating Panginoon, ng ating matitirahan doon sa kanyang kaharian. 3, ito ang sinasabi rito sa versikulo 3. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Yan. Pag matapos na maipaghanda ng ating Panginoon ang ating matitirahan, babalik siya at isasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Kung saan naroon ang ating Panginoon, nandoon din tayo kasama ng ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 3, 4. At alam na ninyo ang daan patungo sa paroroonan ko. Yan ang sabi dito sa verse 4. Alam na natin ang daan. Sino ang daan? Si Kristo. Yan ang daan. Yan ang ano rito. Si Kristo ang daan. At buhay. At liwanag. Yan. Yan ang ibig sabihin yan. Verse 5. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Hindi alam ni Tomas ang daan. Pero
Alam natin ngayon nga ang daan ay si Jesucristo patungo sa Ama. Pag hindi tayo mananalig kay Kristo, hindi tayo tumanggap kay Kristo, hindi tayo makapunta sa Ama. Kaya si Kristo ang daan. Siya ang liwanag. Siya ang buhay na walang hanggan. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Dahil ito ay katotohanan. Buhay ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag salita niya ay totoo at mangyayari ito. Yung sinabi niyang babalik siya, babalik siya. Isasama niya tayo doon. Basta tayo ay nananalig at naniniwala kay Kristo. Pag tayo ay tumanggap sa Kanya, makasama niya tayo doon sa Kanyang kaharian. Last verse says, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan ang sinasabi dito. Walang makapunta sa Ama. Kundi ka manalig kay Kristo, di ka tumanggap kay Kristo, hindi ka makapunta sa Ama. Dahil si Kristo ang daan. Si Kristo ang liwanag. Siya ang buhay. Ayan. Yan mga kapatid, kaibigan. Pag takwil natin ang ating Panginoong Hesukristo, hindi tayo maniwala sa Kanya, hindi tayo makapunta sa Ama. Yan ang katotohanan. Kaya ngayon pa lang, narinig natin itong mensahe na to. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para makapunta tayo doon sa Ama. Yan mga kapatid, kaibigan. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pag hindi ka maniwala, hindi ka tumanggap kay Kristo, pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Yung salita ng Diyos. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo, para tayo ay magiging bagong nilalang. Tayo ay nakatawid sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan. Yan ang ibig sabihin dyan. Dahil ang bautismo, simbolos pagkamatay, at muling pagkabuhay. Paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga nagiging bagong nilalang ka na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos mo magpabautismo, anong gagawin? Sundin ang mga utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos para hindi tayo magka-problema sa oras ng paghuhukom. Dahil pag binura mo, magka-problema ka talaga sa oras ng paghukom. Kaya ang sabi ng Diyos, hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Yaon lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yun lang ang makapasok ron. Yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama. Ano ba lang ang kalooban ng Ama? Sundin ang kanyang mga utos. Ang anak, tagapagligtas, si Jesucristo, isinugo ng Ama para tayo magkaroon ng kaligtasan. Si Kristo ang nagbayad ng ating kasalanan. Namatay si Kristo para bayaran kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Binayaran ni Kristo. Si Kristo ang nagbayad. Dugo niya ang hinugas ng ating kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, si Kristo, sinugo ng Ama.
Siya ay Diyos nga nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan, mga kapatid kaibigan. Yan ang katotohanan. Hindi tayo maliligtas pag hindi tayo manalig kay Kristo, hindi tayo tumanggap kay Kristo. Bakit ang utos ay ipasunod ng Diyos? Dahil mahal natin ang Diyos. Pag hindi natin mahal ang Diyos, hindi susunod ang tao. Dahil mahal natin ang Diyos, susundin natin ang utos ng Diyos. Kaya nasa palatandaan ng Diyos ang makilala natin ang Panginoon. Ano ang palatandaan ng Diyos? Yung ikapitong araw, yung Sabat. Yan, palatandaan ng Diyos yan nga. Nakakilala tayo sa Diyos. At kilala tayo ng Diyos. Yan, Ezekiel 20:20. Mga kapatid kaibigan, naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang Sabat, ikapitong araw. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Ibinukod para sa Diyos. Nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Dahil para tayo sumunod, tayong mga hinirang, mga nilalang ng Diyos, mga anak ng Diyos, para tayo sumunod sa Diyos. Pag gusto natin pumasok sa kapahingahan, sumunod naman tayo, katulad ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos yung isip natin, puso natin, alam ng Diyos yan, kung ano ang laman ng puso natin. Pati buhok natin, bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos nga dapat siya ay sambahin sa ikapitong araw. Sabat. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Hindi linggo. Doon. Yan na, final na yan. Bagong langit na, bagong lupa. Wala na tong lupa na to, wala na tong langit na to. Dahil bagong langit, bagong lupa. Pero may samba ron. Araw ng, pag magbanggit ang Diyos ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Kaya doon, sinabi niya, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan na yan, nakikita na natin ang Diyos na ating sinasamba. Pero, Sabat ang samba ron, hindi linggo. Dito palang tinuturuan na tayo ng Diyos para hindi na tayo magtaka pag tayo makapunta ron. Tayo pa'y makapasok doon sa bagong langit, bagong lupa. Tinuturuan na tayo ng Diyos nga ang samba ron ay Sabat, hindi linggo. Isaiah 66, versikulo 23. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan to. Final na ito. Ito katawan ko, to, nabubulok, palitan ito ng katawan nga, hindi na mabubulok. Wala nang kamatayan. Doon tayo magsamba. Pag naniniwala kayo sa salita ng Diyos. Pag pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pero pag hindi kayo naniniwala, hindi kayo tumanggap kay Kristo, hindi kayo nagpabautismo, hindi kayo sumunod sa utos ng Diyos, ay wala. Sorry na lang. Ayan ang katotohanan, mga kapatid kaibigan. Yun lang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang maliligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Pag hindi ka naniniwala, tiyak, pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay. Yun lang maliligtas, mga kapatid kaibigan. Pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Yan, basahin yan. Mga pangalan hindi nakasulat, itatapon sa lawa na apoy. Yung lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan, yun ang impyerno. Yan. Tinuturuan tayo ng Diyos, kompleto. Kailan ng kaligtasan? Ngayong buhay pa tayo, hindi kapag patay na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw na kaligtasan. Buhay pa tayo. Ngayon narinig nyo ang salita ng Diyos. Ito katotohanan nito, walang halo ang kasinungalingan. Tinuturuan tayo, tagapagligtas, si Jesucristo tagapagligtas. Sinong nagpatupad ng utos? Ang Ama. Dahil daliri ng Ama ang isunulat sa 2 tapyas na bato. Siya ang sumulat. Ang Ama. Kaya mga kapatid kaibigan,
Lahat dito itinuro ng Diyos para hindi tayo maligaw. Para tayo ay nakakatiyak sa ating kaligtasan. Nasa inyo kung kayo ay maniwala o hindi. Basta dito itinuturo tagapagligtas Jesucristo lamang. Ang nagpatupad ng utos, ang Ama. Sinulat niya ang kanyang utos sa 2 tapyas na bato. Ayan mga kapatid kaibigan. Kaya nga, dito basta paniwalaan natin ang salita ng Diyos, tiyak makapunta tayo sa kaharian ng langit. Doon tayo makita, mga kapatid kaibigan, pag kayo naniniwala. Hindi ko man kayo nakita, hindi man kayo nakaano sa akin sa harapan, kay malayo kayo, saan kayong lugar, pero narinig nyo itong minsay na to, pag kayo naniniwala, magkita tayo doon, sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Bukas na naman tayo magpapatuloy sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang Panginoon nga tagapagligtas nga walang iba, si Jesucristo lamang. Ayan lang po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo namin napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.